Sa buong month ng April sa morning, sa 3 Sundays, magsisimula tayo ng maikling sermon series lang sa tema ng paghihintay sa Diyos. Paghihintay sa Diyos, on waiting upon God. At sisimulan natin yon dito sa Psalm 62. 2 beses si David ay on the run. Tumatakbo siya. Narinig natin previously yung sermon ni Paul sa Psalm 63. Ganon din ngayon dito sa Psalm 62. May dalawang panahon kung saan tumatakbo si David, may humahabol sa kanya. Ang isa ay pwedeng under Saul, yung unang hari. Hinahabol siya ni Haring Saul. Or sa pangalawang instance, kay Absalom, doon sa anak niya, na gustong i-usurp yung kanyang kingship. At probably dito sa Psalm 62, katulad ng Psalm 63, most probably ito ay tungkol sa anak niya, na si Absalom. Gusto siyang patumbahin ng anak niya, gusto siyang paalisin sa trono, gusto ng anak niya na siya naman yung maging hari. Kaya si David tumatakbo. Nandun siya sa, he is on the run, dahil ayaw niya na magkaroon ng paglalaban between him and his son. Ito yung problem na nakikita natin dito sa verse 3 hanggang verse 4. Ito yung katunayan, kasi dito sa verse 3 at verse 4, makikita natin yung confession ni David. Inaatake siya, may mga tao na gusto siyang patumbahin sa kanyang pagiging hari, gusto siyang patalsikin sa kanyang pagiging hari, nagsisinungaling sila tungkol sa kanya, at nagsasalita sila ng magagandang bagay sa harapan niya, pero sa puso daw nila, sinusumpa nila si David. So imagine, tumatakbo siya, ito yung ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Perhaps, ito ay tungkol sa rebellion ni Absalom. 2 Samuel chapter 15 hanggang chapter 18. Naranasan ni David na siya ay i-betray. Siya ay pagtaksalan. At yung nagtaksil sa kanya, sarili niya pang anak. Pinakamamahal niyang anak. Isa ito sa anak na mahal niya. Talagang iniiyakan niya to na anak niya. Pero dito sa sarili niyang anak, doon siya nakatagpo ng betrayal, ng danger, at ng uncertainty. Anong gagawin ng isang tao kung nasa posisyon siya ni David? Anong gagawin ng isang tao kung ganito mismo yung nararanasan niya? Ikaw, for example, kung ganito yung nararanasan mo, what would you do? Siguro iba-iba yung pumapasok sa isip natin, iba-iba yung magiging knee-jerk reaction natin, iba-iba yung magiging tendency natin, but let us look, what did David do? Ano yung ginawa ni David in this crisis? At ang nakita natin dito kay David ay yung mababasa natin sa verse 1 at sa verse 5. Anong ginawa ni David? Naghintay siya sa Diyos. Hinintay niya yung Diyos ng may katahimikan. He waited on God in silence. At sa likod ng kanyang paghihintay sa Diyos ay yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. No? Sobrang daming pwedeng gawin, sobrang daming planong pwedeng gawin, sobrang daming mga ideas na pwedeng gampanan sa mga ganitong panahon, no? Pero si David, he chose to wait. Pinili niyang maghintay. At pinili niyang maghintay sa Diyos ng merong katahimikan. Pinagtiwalaan niya yung Diyos sa panahon ng trial na to. Sumandal siya sa Diyos, umaasa siya sa Diyos at naghihintay siya sa Diyos. And we know in that act of waiting is a heart that trusts, leans, and hopes in God. Therefore, during problematic times, waiting on God in silence comes from a heart of faith and trust. Sa mga panahon na sinusubok ang isang mananampalataya, sa mga panahon na napaka-problematiko, sa mga panahon na napaka
gulo, yung paghihintay sa Diyos ng may katahimikan ay nanggagaling sa isang puso na talagang nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mula pagkabata natin, tinuturuan na tayo na maghintay. Sinasabihan tayo palagi ng magulang natin, makakatanda sa atin, maghintay ka. Wait. At napakahirap maghintay. Dahil sa panloob nating mga sirkumstansya at mga panlabas nating sirkumstansya. No? Inwardly, yung mga passions natin, yung mga pakiramdam natin, gusto natin ng mabilisan. Gusto natin ng daglian. And outwardly, marami pa tayong dapat gawin. 'Di ba? May mga patong-patong pa tayo ng mga obligasyon. Kaya yung paghihintay ay laban sa pagkatao natin. At ganon din lumalaban sa pagkamakasalanan natin. Gusto natin ng mabilis, gusto natin ng instant. But how much more today, kung saan nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan lahat ay mabilis. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan lahat ay mabilisan. Internet, mabilis. Dapat. Transportation, biyahe, mabilis. Dapat. Entertainment, mabilis. Dapat. Pagkain, mabilis, dapat. Lutuin o i-deliver. Mga gamot, mabilis, dapat gumana. Yung mga tao sa ating henerasyon, kabilang tayo, ay hindi makapaghintay. We cannot afford to wait. Ayaw natin ng mabagal. Ayaw natin ng dahan-dahan. Ngayon, tinuturing ang kabagalan o bilang masama. Lalo na sa usapin ng tulong at solusyon sa mga pinagdadaanan nating paghihirap na nangyayari. Ang mga solusyon in our minds should be fast. Solutions must be immediate. Pero mga kapatid at mga kaibigan, maraming magagandang bagay ang nangyayari sa paghihintay. There are so many good things that are cultivated in the act of waiting. Lumalago tayo sa ating paghihintay. Napakaraming virtues, napakaraming graces ang nagmamature sa usapin ng paghihintay at sa Biblia. Binibigay ng Diyos yung kanyang mga pangako sa kanila na naghihintay. Kaya tinatawag ng Diyos yung mga mananampalataya at Kristiyano na maghintay. In fact, ang buong Kristiyanong buhay ay buhay ng paghihintay. The entire Christian life is a life of waiting. Kapag tinawag ng Diyos yung mananampalataya na maghintay, galing yun sa kabutihan niya, galing yun sa karunungan niya, galing yun sa pagmamahal niya. Maging sa mga panahon na gusto natin ng mabilisan, gusto natin ng instant na tulong at sagot mula sa Diyos, makikita natin na ang tugon niya sa atin ay maghintay ka. Wait. Inaalis ng Panginoon yung ating mga kabalisaan. Binibigyan niya tayo ng puso na nagtitiwala sa Kanya. Inaalis niya yung mga takot natin at binibigyan niya tayo ng panawagan para sumandal sa Kanya. Inaalis niya sa atin yung ating mga panic at binibigyan niya tayo ng pag-asa. Kapag sinasabi natin sa Diyos, ngayon na, ang sinasabi niya sa atin, maghintay ka. At yan yung ginawa ni David. That's what we saw with David here. Nakita natin dito kay David yon. Yun mismo yung
tugon niya sa Panginoon in these very trying times. Nagtiwala sa Diyos at naghintay siya sa Diyos ng merong katahimikan. He waited on God with silence. Walang murmuring, walang complaining, walang hurrying. Wala, no? Ang salmo na ito ay sobrang ganda dahil pinapakita nito yung tahimik, tuloy-tuloy, matibay na pagsandal sa Diyos sa kabila ng pressure mula sa mga kaaway ni David. Pero the question is, why did David trust God in silence? Bakit? Ba't niya pinagtiwalaan yung Diyos nang merong katahimikan? Why? What's the reason? Makikita natin dito na merong dahilan si David kung bakit niya pinagtiwalaan yung Panginoon. Una, dahil nakita niya nakatiwa-tiwala yung Diyos. Yung una. At pangalawa, tinuring niya yung Diyos bilang Diyos ng kanyang kaligtasan. So una, yung character ng Diyos, trustworthy siya eh. Pagkakatiwalaan siya. Pangalawa, dahil siya yung Diyos ng kaligtasan. So, dinescribe ni David yung sarili niya, both sa verse 1 at verse 5, na hindi siya nayayanig. He is not greatly shaken. Verse 1, sinabi doon, di ba? Sinabi niya, verse 2, I shall not be greatly shaken. Sa verse 5, ganun din yung sinabi niya. Sabi niya, saan na yun? Verse 6, verse 6. I shall not be shaken. Refrain no? Kasi awit to eh. Inulit niya. Hindi ako talagang mayayanig. Verse 2, verse 6, hindi ako mayayanig. Now, definitely, itong sitwasyon ni David, at time of persecution, may nagsasalita laban sa kanya, at yung nagsasalita laban sa kanya, yung pinakamamahal niya pa, it's a time of confusion, isa itong panahon na dapat siyang mayanig. Di ba nakakayanig to? Mas masakit yung nararamdaman ni David. Dapat mayanig talaga siya dito. No? Pero bakit hindi nayanig si David? Bakit hindi? What's up, David? Anong meron? Anong meron, David? Dahil sinabi niya, ito yung reason. Dahil ang Diyos ang kanyang, He is my rock, my fortress, my refuge. He is my mighty rock. Yun yung reason niya na sinabi niya sa verse 2. He alone, God alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Verse 5. On God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. May dahilan, kaya siya hindi nayayanig. At yung dahilan niya ay yung Diyos. Yung character at trustworthiness ng Diyos. Alam niyo, sa panahon ni David, puro bato. Sa kapaligiran niya. Yung lugar nila, sa ancient Israel, sa Judean wilderness, punong-puno yun ng mga rock formations. No? May mga kuweba, gawa sa bato yun. May mga cliff, merong mga tinatawag na fortress, mga matataas na lugar na hindi pwedeng akyatin yun ng mga kaaway niya. At nung nakita ni David yung mga yon, sinabi niya, ganito yung Diyos ko. Ganito si Yahweh. Isa siyang bato. Nakita ni David ang Diyos bilang bato. Isang bagay na hindi nagbabago. Ano man yung mangyari sa paligid niya. Nakita niya yung Diyos bilang fortress. Isang lugar kung saan pwede siyang umakyat na hindi siya aabutan ng mga kaaway niya. Hindi kaya akyatin ng mga kaaway niya. Nakita niya yung Diyos bilang refuge. Isang lugar kung saan pwede ka pumunta kapag may humahabol sa'yo. No? So habang naghihintay, ang mga Kristiyano ay hindi mayayanig sa nakakayanig na mga panahon dahil sa hindi nila nayayanig na Diyos. While waiting, Christians can become unshakable in shakeable times because of their unshakable God.
Bakit tahimik si David na naghintay sa Diyos? Sa very problematic time na to, ang daming problema ni David. Wala siya sa tahanan niya, napakalayo niya. Nasa risk yung kingship niya, pagiging hari niya. By the way, yung pagiging monarch ng yung political reign sa Israel, hindi yun katulad sa panahon natin, na parang presidente na pwedeng pagbotohan tapos papalitan. Hindi yun ganon. Sa panahon nila, yung hari ay pinili ng Diyos. Yun ay pinili ng Diyos. Isa siyang hari. No? So, hindi pwedeng gawin ni David na bababa na lang ako dito kung kailan ko gusto. Pag ayaw na sa akin ng tao. Hindi ganon. Hindi democratic yung Israel. Theocratic sila. Theocratic monarchy. No? So, very important yung pagiging hari dito. Isipin nyo, nasa risk yung kingship ni David, yung pamilya niya is a mess. Isipin nyo, pamilya niya yon. Ang gulo ng pamilya niya. Laban sa kanya yung anak niya mismo. Tapos yung buhay niya ay nasa panganib. Samot-saring mga kaguluhan. Hindi ito panahon na dapat maghintay ng tahimik. Pero we see here a man with all sorts of problem, pero siya ay tumitingin sa Diyos at umaasa sa Diyos. Inangkin ni David yung karakter ng Diyos at sinabi niya, siya ang aking Diyos. Gusto kong pansinin niyo yung pag-aagamit ni David ng words diyan. Hindi niya sinabing, sa verse 2, He alone is the rock. Hindi niya sinabing, the salvation, the fortress. Sa verse 6, hindi niya sinabing, He is the rock, the fortress. Sa verse 7, the mighty rock. Hindi ganon. Anong sinabi niya? My. Akin. Aking Diyos. Aking bato. Itong Diyos na ito, akin siya. Pinersonalize ni David yung mga hindi nayayanig na katangian ng Diyos. At alam nyo, yan ang pagpapala ng ebanghelyo sa mga mananampalataya. Na makita natin yung mga katangian ng Diyos bilang nasa panig natin at hindi laban sa atin. Paano natin malalaman kung ang isang gusali ay hindi tutumba kapag may lindol? How would you know? How would you know? Paano natin malalaman? Yung isang building, hindi siya babagsak kapag merong isang lindol, earthquake. Maraming paraan. Pwedeng alamin mo kung ano yung materials na ginamit, substandard ba, o yung mga matitibay. Paano siya ginawa? Paano yung pagkakagawa niya? Paano yung integrity ng foundation niya? Yung nasa ilalim ng lupa. Pero this one fact is true. Mas marami kang alam tungkol doon sa building na yon, mas may kumpiyansa ka kung tatagal siya o makakapanindigan siya sa panahon ng lindol. The more you know, the more confident you can become. Kung hindi mo alam, wala. Hindi mo alam. That's how it is with God. Mas marami yung alam natin sa Diyos, mas makikita natin yung pagiging dependable niya, mas kilala natin yung Diyos, mas mapagkakatiwalaan natin siya. Sa mga panahon ng troubles, sa panahon ng mga krisis na ganito. At salamat sa Panginoon dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, lahat ng mga katangian ng Diyos ay para sa mananampalataya. Lahat ng attributes ng Diyos are for us and not against us. Pwede na nating sabihin sa mga katangian ng Diyos, siya ang aking bato. Siya ang aking sandalan. Siya ang aking fortress. Pwede na nating hindi sabihin natin tungkol sa Diyos bilang isang malayong katotohanan.
Isa siyang katotohanan na pwede na nating angkinin dahil kay Hesukristo. You see, outside of the Lord Jesus Christ, all of the attributes of God are against us. Laban sa atin ang buong pagka-Diyos ng Diyos kung wala tayo kay Hesukristo. But because of the Lord Jesus Christ, walang kahit anong katangian yung Diyos na laban sa atin. Ang lahat ng katangian ng Diyos ay para na sa atin. Omnipotence, para na sa iyo yun. Panig sa iyo yun. Yung omniscience ng Diyos, para na sa iyo yun. Yung omnipresence ng Diyos, para na sa iyo yun. Mananampalataya, pwede na natin siyang asahan dahil sa pagpapala ng Ebanghelyo. Therefore, brethren, i-personalize natin yung lahat ng mga mapagkakatiwala ang katangian ng Diyos para makapaghintay tayo sa Kanya ng hindi nayayanig. Kilalanin mo lalo yung Diyos, yung karakter niya, tapos sandalan mo yon. No? Hindi mo pwede pagkatiwalaan ng Diyos na estranghero sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo lang yung Diyos na kilala mo. Alam mo kung sino siya. Mas pamilyar ka sa Kanya. You cannot trust a God who is someone who you don't know. Sa mga panahon ng pagdurusa, ikaw dapat ay mangangaral sa sarili mo ng mga katangian ng Diyos. You should preach to yourself the attributes of God. Pakainin mo yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Diyos ng mga katotohanan at karakter ng ating Panginoon. Kaya kapag sinabi niya sa iyo, maghintay ka, makakapaghintay ka ng merong katahimikan. Ang papatayin natin ay yung ating mga pagdududa sa Diyos. Yung papaniwarain natin at palalaguin natin ay yung ating tila pangbatang pagtitiwala sa Diyos na ating bato, na ating sandigan, na ating matatakbuhan. You see, bilang mga mananampalataya, kailangan natin to. Hard times will happen. Just like what happened to David, it will happen to us. It will happen to you personally. It has happened, it is happening, and it will happen again sa mga mananampalataya. Kaya, sinasabi ng Diyos na kilalanin mo ko. Kaya dumating si Christ at nireveal niya kung sino yung Diyos. Para sa ating kaligtasan at para sa mga panahon na ganito, ay mapagkakatiwalaan natin yung Diyos na kilala natin. So when you study theology, that is for hard times. Bakit mo pag-aaralan yung theology? Pag-aaralan yung attributes of God? That is for hard times. So that sa mga panahon na mahirap, meron kang katotohanan na kukunin tungkol sa Diyos at masasandalan mo. The Christian must keep their hearts, minds, and will in silence while waiting by trusting God's omnipotence, faithfulness, and ever-dependability. Ang isipan at kapayapaan ng mananampalataya ay yung sa kaalaman na ang lahat ng mga bagay ay nasa kamay ng Diyos, na siya ay mapagkakatiwalaan, pwedeng paglagakan ng ating kumpiyansa. Secondly, because of the salvation of God. Now, sa lahat ng vivid description ni David sa Diyos dito, sinabi niya rin, God is my salvation. Ang Diyos ang aking kaligtasan. Now, ano yung salvation na binabanggit ni David dito? Ano yung salvation na binabanggit ni David dito? So, kailangan huwag tayo maging anachronistic. Pag binanggit ni David dito na salvation, yun na totoong iligtas mo ko sa problema ko ngayon. Meron talaga siyang problema na kinakaharap, problema niya, anak niya, si Absalom, problema niya na tinutugi siya
ni Absalom. Problema niya na gusto siyang patumbahin sa kanyang pagiging hari. Meron siyang totoong temporal, pangkasaysayan na problema. Ang Diyos ang naglagay sa kanya sa trono, ang Diyos na pinagkakatiwalaan niya, ang inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Panginoon, ikaw ay naglagay sa akin sa pagiging hari. Panginoon, ikaw ay nagbigay sa akin ng pamilya ko. Panginoon, ikaw ay nagbigay sa akin ng buhay ko at ng lahat ng meron ako, tulungan mo ko sa lahat ng to. Yun yung salvation na sinasabi ni David. Mga temporal sa redemptive history yung sinasabi niya. So sa Psalm 62, yung salvation na sinasabi ni David ay, Panginoon, iligtas mo ko mula sa kaaway ko. Panginoon, i-preserve mo ko sa mga gustong pumatay sa akin. Panginoon, nahihirapan ako, i-vindicate mo ko. Panginoon, proteksyonan mo ako mula sa political na krisis na to. Yun mismo yung context. Yun mismo yung nangyayari kay David. Kailangan, yun muna yung maintindihan natin, mga kapatid. Kaya pag binabasa niyo yung Psalm, palaging ganon, no? Palaging vindicate me, may kaaway, tumutugis. Yun ay mga literal na kaaway. Mga literal na mga tao, mayroong totoong tao na tumutugis sa kanya at sinasabi niya, Panginoon, may tumutugis sa akin, iligtas mo ko. Now, pinagtiwalaan ni David ang Diyos na panatilihin siyang buhay, na panatilihin siya nakatayo, at huwag siyang mapatalsik. Sinasabi ni David sa sarili niya na hindi ko pwedeng pagtiwalaan yung mga sinful means para bilang solusyon sa problema ko na to. Mababasa niyo yan sa verse 9 at 10. 9 at 10. Specifically verse 10. Bakit nakalagay yung verse 10 dyan? Tignan natin yung verse 10. Sabi niya, put no trust in extortion, set no vain hopes on robbery, if riches increase, set not your heart on them. Pati verse 9. Bakit niya sinasabi to? Isang buong psalm na naghihintay sa Diyos, isang buong psalm na tinutugis siya. Bakit merong verse 9 at 10 dito sa psalm na to? Nandito to dahil pinapaalalahanan ni David yung sarili niya na ang kaligtasan ay hindi galing sa mga masasamang paraan. Hindi ko mare-resolve itong pagpapatalsik sa akin sa pamamagitan ng sinful means. Yun yung sinasabi ni David. Hindi ko kailangang gumawa ng kasalanan para ma-resolve yung mga problema ko. Hindi ko kailangang magnakaw habang tumatakbo kami. Hindi ako magtatrust extortion, tumatakbo sila eh. 'Di ba? Huwag ka magtiwala sa matataas at sa mabababa. Yun yung sinasabi niya ni David, no? So ito ay tungkol sa mga temporal problems ni David. However, mga kapatid, kailangan nating alalahanin na sa New Testament, sa bagong tipan, ultimately speaking, pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, yun na yung kaligtasan na familiar tayo. Yung kaligtasan ay tungkol sa iligtas mo ako sa eternal na hatol ng Diyos, sa kamatayan, sa kasalanan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So you see, David is not unfamiliar with spiritual salvation. Si David ay isang tao na pinatawad ng Diyos. Si David ay isang tao na umaasa doon sa Mesiyas na darating. Si David ay na niligtas mula sa kasalanan ay naghahanap ng pagliligtas mula sa mga problema niya sa buhay. Si David na niligtas mula sa kasalanan niya ay naghahanap sa parehong Diyos ng mga pagliligtas mula sa mga kinakaharap niyang problema. And as he trusts God, he waits. He waits patiently with full hope in God. Ito yung gusto kong makita natin dito, mga kapatid, as we look at this from the vantage point ng New Testament. Yung Diyos na binigay na sa atin, yung pinakadakilang kaligtasan, ay pwede nating pagkatiwalaan para sa mga hinaharap nating problema.
brothers and sisters. Yung Diyos na nagbigay na ng solusyon sa ating problema, sa kasalanan, sa kamatayan, sa hatol na paparating, ay pwede rin nating pagkatiwalaan sa mga problemang kinakaharap natin sa buhay natin. Yan yung sinabi sa Romans 8:32. Sinabi doon, Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Romans 8 verse 32. Siya na pinadala niya yung bugtong niyang anak para maligtas tayo. Hindi niya ba ibibigay yung mga pansamantala nating mga pangangailangan? Binigay niya na yung pinakamatindi na solusyon sa pinakamatindi nating problema. Hindi niya ba tayo tutulungan sa mga mas maliliit pa? Hindi niya ba tayo tutulungan sa mga mas pansamantala na mga pangangailangan natin? Will He not? You see, David knows that. Dito, lumapit talaga siya sa Diyos. Hindi sinabi ni David, ligtas na ako eternally, so, hindi na ako hihingi ng tulong sa Diyos sa mga kinakaharap ko ngayon. Di ganun yung ginawa ni David. Si David ay isang pinatawad. Makasalanan si David. Isang makasalanan, pinatawad, tapos sa mga personal niyang problema, lumapit din siya sa Diyos. Ay, Panginoon, dito rin, tulungan mo ako. Tahimik tayong magtiwala sa Diyos sa mga kasalukuyang burdens na kinakaharap natin, katulad ng pinagtiwalaan natin siya para sa eternal na kaligtasan. Yung mas malaki pinagkatiwala natin sa Diyos, hindi ba nararapat na yung mga mas pressing ngayon ay pagkatiwala rin natin sa Diyos? Hindi ba nararapat yon? Katulad ni David, tayo ay niligtas sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang, sa Mesiyas lamang. At katulad din ni David, meron tayong mga kanya-kanyang problema. Pag binigyan ko kayo ng papel, tapos pinasulat ko yung mga personal burdens nyo. Alam nyo, pag kinolect natin yan, makikita nyo iba-iba. Pero meron lahat. Walang ni isang magsasabi na, hindi, wala akong problema ngayon. Wala. Lahat tayo meron, mga kapatid. Katulad ni David. Katulad ni David. At katulad ni David, sa pananampalataya, ipagkatiwala rin natin sa Diyos yung ating mga troubles in life. Most especially sa ating mga hinaharap na alam nating wala tayong magagawa. Merong mga ganun binibigay sa atin yung Diyos. May binibigay sa atin yung Diyos na, eto, wala kang magagawa dito. Sinwala. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Kailangan mo maghintay sa akin. Merong mga binibigay sa ating trial yung Panginoon na meron tayong pwedeng gawin. Pero meron siyang specific na mga binibigay katulad ng kay David dito na panahon na anong gagawin ko? And in that very trouble, God is teaching us to go to Him. To go to Him. He is the God of our salvation, and He is the God of our lesser salvations. Sa mga kinakaharap natin, mga kapatid, nabubuhay tayo sa isang fallen world, katulad ni David. Nabuhay ba si David sa fallen world? Yes. Nandito pa tayo sa parehong mundo na ginalaw ni David? Yes. We are in a fallen world. Pwede tayo magka-problema sa ating marriage. Pwede tayo magkaroon ng problema sa ating kalusugan. Pwede tayo magkaroon ng problema sa ating vocation, sa trabaho. Pwede tayo magkaroon ng problema sa ating mga anak. Pwede tayo magkaroon ng problema sa ating mga finances, pananalapi. Pwede tayo magkaroon ng problema sa ating mga relasyon,
Pero saan tayo pupunta kung hindi sa Diyos ng ating kaligtasan? We wait on God, who is the God of our salvation. And brothers, even in our local church, maging sa ating local church, meron tayong mga problema na kinakaharap bilang isang church. We will always have problems. We will always have troubles. No? Si Pastor Joel, kasi nag-uusap kami before, isa sa nasi-share ni Pastor Joel sa akin. Okay, mag-alala, hindi sensitive to. Sabi niya, sabi niya sa akin, natatakot ako. Kasi ang tahimik ng church namin eh. Ang payapa ang tagal ng payapa. May darating na yan. May darating na problema. Because there will never be a time kung saan walang troubles, no? And brothers, verse 8 must be our song and our prayer as we wait upon God. Ito yung verse 8. Napaganda kasi. Si David, siya yung nakakaranas ng pagdurusa, tapos naghihintay siya sa Panginoon, tapos meron siyang congregational exhortation sa verse 8. Sabi niya, trust in Him at all times, O people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Hindi lang ako individually, kung hindi lahat tayo, corporately, sinabi ni David. And brothers, maghintay tayo sa Panginoon para sa sagot. Habang tayo ay nanghihingi ng tulong sa Kanya, susustinahin niya tayo sa anuman yung mga troubles na kakaharapin natin. Ang Diyos ay napapapurihan, ang mga Kristiyano ay pinupuri yung Diyos, napapapurihan yung Diyos kapag pinagkakatiwalaan nilang Diyos at naghihintay sila ng merong pag-asa at pagtitiwala. Kapag may isang tao na pinadala sa ER, emergency room, at sa mga pinaka-critical na cases, yung nagdala sa ER ay paghihintayin. Habang ginagawa ng mga espesyalista yung kanilang trabaho. Wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng pumasok doon tapos makialam ka. Sa panahon na yon, wala kang ibang gagawin kundi maghintay at magtiwala. At ganon yung ginagawa sa atin ng Diyos. No? That is what Christians are called to do habang kumikilos yung Diyos. Habang gumagawa yung Diyos. While God is working, we are called to wait patiently and silently, trusting God, who is the God of our salvation. Manalangin tayo, aming Ama, mapagkakatiwalaang Diyos, pinupuri ka po namin at pinagkakatiwalaan. O Diyos, maraming panahon na hindi kami makapaghintay. Patawarin niyo po kami. At turuan niyo yung mga puso't isipan namin at pagkatao namin na aligaga na maging payapa, na may buong pagsandal, na mayroong pagtitiwala. At ito ay galing lamang, O Diyos, sa iyong biyaya. Hindi galing sa amin, galing sa iyo. Nag-iisa na galing sa iyo. Turn us into a people who waits. Turn us into a people who waits in silence with patience, hope, and trust in you. Work in our hearts and be glorified in our waiting. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.